Tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon sa araw na ito, sapagkat ang araw na ito ay kanyang araw at ang ating tungkulin ay pasakop sa kanyang kalooban na tayo ay pagpalain niya at ating pakinggan ang kanyang mga salita at ang ating pong scripture reading sa umagang ito ay masusumpungan po natin sa Hebreo Kapitulo 4. Hebreo Kapitulo 4 at nais ko pong basahin. Nagsisimula po sa talatang 1. Ganito po ang siyang isinasaad. Mga takot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyon. Sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangarinig. Sapagkat tayong nagsisisampalataya ay nagsisipasok sa kapahingahan iyon, gaya ng sinabi niya, gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan. Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan, bagamat ang mga gawa ay nangatapos mula nang itatag ang sanlibutan. Sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw at nagpahinga ng ikapitong araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. At sa dakong ito ay muling sinabi, sila'y hindi nagsisipasok sa aking kapahingahan. Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon at ang mga pinangaralan ng una ng mabuting balita ay hindi nangapasok dahil sa pagsuway. At muling nagtanggi siya o nagtangi ng isang araw. Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon ay sinabi sa mga awit ni David, ayon sa sinabi ng una, ngayon kung narinig o marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Puswe ang kapahingahan, ay hindi sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. May natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman ng kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Magsipagsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahan iyon upang huwag marapa at ang sinumang ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihimaymay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak sa madaling kumikilala ng pag-iisip at mga haka ng puso. At walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga matang iyong ating pagsusulitan. Yamangan tayo ay merong isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala
Sapagkat kung tayo'y wala isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gaymay walang kasalanan. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Hanggang dito lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan at ang ating magiging tema o talata na mahalaga na ating pagbubulay-bulayin sa umagang ito ay narito po sa talatang 14 at nais ko pong basahin talatang 14 hanggang talatang 16. Yaman ngang tayo'y merong isang lubhang dakilang saserdote. Yung po salitang saserdote ay pari. Yun po ang ibig sabihin. Na pumasok sa kalangitan. Si Jesus na anak ng Diyos ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. Sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gaymay walang kasalanan. At itong talatang 16 ay nagsasad, magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Ang magiging paksa po natin ngayon, mga minamahal, ay ito pong nasa talatang 16. Sabi po dito, magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa biyaya o sa luklukan ng biyaya. At ito ang magiging tema natin sa araw na ito sa panahon ng ating pananambahan. Pag sinabi nating luklukan ng biyaya, ito'y isang bagay na kinakailangang nakatala sa ating puso. Sapagkat sa pamagitan nito ay makikita natin na bukas ang puso ng Diyos sa bawat isa na sumasampalataya sa Kanya. Sapagkat ipinapahayag dito yung paglapit ng mga mananampalataya. Merong isang luklukan ng biyaya. At alam natin na ang biyaya ay hindi sa pamaraan ng ating mga kinakain. Tulad ng agahan, tanghalian, hapunan, at mga merienda. Hindi po yun. Sapagkat ang ipinapahayag po dito ay yung bukas ang puso ng Diyos sa kanyang kahabagan sa atin. Ipinamamalas sa atin ng Panginoon yung kanyang pag-ibig. Nang ibig sabihin ay tayo'y inibig o sininta ng Diyos bago pa itatag ang sanlibutan. Sapagkat kung babalikan natin yung mga ginawa ng Diyos bago pa itatag ang sanlibutan, unang-una ay kanyang nilikha ang mga anghel. Pero hindi natin isasama dito yung mga nagkasalang anghel, yung 1/3 na mga anghel na nagkasala sa Diyos, sapagkat sila'y nagkasala at walang nakalaan na kaligtasan. Sila'y naupo sa impyerno at magdudusa sa impyerno ng walang hanggan. So yung mga elect angels na tinatawag natin, sila'y mga banal. Pero hindi nila lubusang naunawaan ang biyaya ng Diyos. Sila'y nilikha ng Diyos at mahal sila ng Diyos at sila'y naglilingkod
sa Diyos. Yun nga yung makikita natin sa Isaiah, Kapitulo 1, na doon ay tinutukoy na nakita ni Isaiah ang Panginoon sa kanyang mga sulat. Ang mga anghel ay naglilingkod sa Panginoon Diyos at umaawit sila na ang Diyos ay banal, banal, banal. Ngunit hindi nila naunawaan ang ibig sabihin ng biyaya sapagkat sila ay mga banal. Hindi katulad ng mga mananampalataya. Sapagkat ang Diyos sa simula't simula ay mapagbiyaya. He is so gracious to us. At yung kanyang biyaya ay nakalaan sa bawat isa sa atin. Sapagkat ang ating buhay ay masama. Yan ang ating katangian. Hindi tayo kaibig-ibig dahilan sa ating kasalanan. Walang anumang maganda na ugali sa atin. Pagkat pinanganak tayong masama. Walang tao na mabuti maliban sa ating Panginoon sa Kristo na walang kasalanan. Pinanganak siya na walang kasalanan. Siya ay banal. At puspos ng kalwalatian at ang larawan ng Ama ay sumasa kanya. Pero ang tao, kahit hanapin ang kabutihan, wala. Sapagkat sabi sa Roma, Kapitulo 3, walang taong matuwid. Wala. Wala. Lahat ay nagkasala. Sila'y napakasamang tao. Walang mabuti. Walang makapagsabi na siya ay mabuti. Pagkat maliwanag ang sinasabi sa banal na kasulatan, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang Diyos sa walang hanggan ay nagtatag ng isang trono ng biyaya. Na doon ay makikita natin ang Panginoong Hesukristo na kanyang itinalaga. Sapagkat ang Panginoong Hesukristo ang siyang kanyang sinugo upang mabatid ng mga mananampalataya ang saganang biyaya na inilalaan ng Diyos. At yung biyayang iyon ay ang mga tao na kanyang pinili, mga hinirang, bago pa itatag ang sanlibutan. At nais niyang ipamalas ang kanyang biyaya. Ang biyaya kasi hindi yung kung nakatumbok ka sa sugal ay biyaya ng Diyos. O nakatanggap ka ng tulong mula sa gobyerno at may mga dilata at mga bigas, biyaya. Hindi po yun ang ibig sabihin. Yun ay mga gifts. Sapagkat ang lahat ng tao ay iniligay ng Diyos sa kanyang pangasiwa, kung kaya nga ang ulan at ang sikat ng araw ay nadadama ng lahat ng tao. Pero yung biyaya ay partikular na ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang mga hinirang. O kaya nga dito ay napapahayag yung kanyang mayamang habag. Nakikita niya kasi ang kalagayan ng tao. Masama. Walang mabuti sa kanya. Ngunit yung kanyang habag ay pinakikita niya sa pamagitan ng kanyang biyaya. Tatlong bagay ang ating isasaalang-alang ngayon, mga minamahal. Una ay yung pagpapaliwanag. Ano ba itong biyaya?
Ikalawa ay yung ingatang matibay ang ating pagkakilala o holding fast our profession sa wikang Ingles. And then yung pangatlo ay magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya. Una ay tingnan natin ang paliwanag. Ano ang biyaya? Ang biyaya sa wikang Ingles ay unmerited favor from God. Na kung atin niliwanagin ay ang Diyos ay gumagawa sa buhay ng mga mananampalataya na kanyang minamahal nang walang anumang hinihingi o katumbas sa pag-ibig ng Diyos. Sapagkat sabi ng Panginoon, gayon na lamang ang pagsinta o pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Yung pauusap na yun ay tumutukoy sa pag-ibig ng Diyos na sa walang hanggan nahabag ang Diyos sa mga makasalanan. Inibig niya na kahit na ito ay napakasama, kahit na siya ay mamamatay tao, kahit na ang kanyang kasalanan ay katulad ng puwet ng palayok na maitim, kaya niyang itong maging paputiin. Walang kapintasan. Walang anumang kasalanan. Kayang gawing banal ng Diyos ang buhay ng isang tao sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tao sa kanyang sarili, wala siyang magagawa. Hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Kapagad wala siyang kapangyarihan. Siya ay mula sa alabok at babalik siya sa alabok. Ganon ang kalagayan ng bawat isa sa atin. Lahat tayo ay nabubuhay gamit tayo sa alabok. Yung ating mga kamag-anak, mahal sa buhay, kahit na balikan nyo sa libingan, wala na. Natitira marahil doon ay mga buto. Ang buto ang matagal na malusaw. Pero wala na. So dito tinutukoy, walang kakayahan ang tao na kanyang iligtas ang kanyang sarili. Wala siyang kakayahan na baguhin ang kanyang sarili. Yung mga nasa bilangguan, noong ako'y medyo nasa Bible school, bumibisita kami sa mga bilangguan, ang kanilang mga panalangin. Pag sila'y nakalaya, magbabago sila. Pero walang tao na maaaring magbago ng kanyang sarili sapagkat wala siyang kakayahan, wala siyang kapangyarihan. Ang Diyos lamang ang maaaring magbago ng kanyang buhay. At yun ang tinutukoy na biyaya. Ang Diyos ang siyang may kakayahan na baguhin. Kaya nga sabi ni Pablo, ang sino man na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang. Binago ang kanyang puso na dati-dati ay ang puso niya ay katulad ng bato, matigas, ang hirap turuan. Kaya kung minsan nakakadinig tayo ng mga salita sa magulang natin na yung puno mo parang bato, napakahirap na turuan. Ganun talaga ang tao. Pero yung biyaya ng Diyos, walang imposible. Kaya niyang palambutin ang puso. Kaya niyang baguhin ang puso ng tao at gawing pusong laman na maging masunurin sa Panginoon. Kaya tayo, napakahirap din turuan.
Pag hindi tayo bilang mananampalataya na sumusunod, minsan pinapalo tayo ng Panginoon. Basahin niyo ang Hebreo. Pinapalo tayo ng Panginoon. Yun ay tanda na tayo ay mahal ng Diyos. Pag hindi tayo pinalo ng Diyos dahil sa ginagawa nating kasalanan, hindi tayo anak ng Diyos. Tayo ay anak ng Diablo at ang lahat ng gumagawa ng kasamaan ay sila'y pag-aari ng Diablo. Ngunit ang mga mananampalataya, iba, nahabag ang Diyos at sila'y nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Ang Diyos ang siyang namamahala sa bawat buhay ng isang mananampalataya. Sapagkat ang biyaya ay spiritual. Ang biyaya ay walang hanggan. Kaya ang biyaya ay gawa ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya sapagkat ang Diyos ay mapagbiyaya. He is so gracious to us. Hindi lahat ng tao ay binigyan ng biyaya ng Panginoon. God is not so gracious to all men. Wala. Kundi piling-pili lamang yung mga hinirang. Sabi nga sa Efeso Kapitulo 1, talatang 4, ang Diyos sa walang hanggan ay pumili. Hinirang bago pa itatag ang sanlibutan upang maging mga banal at walang kapintasan sa kanila. Biro nyo sa kayamanan ng biyaya ng Diyos. Ang mga mananampalataya, sila'y napakasama. Walang habag, makasalanan, naukol sa kahatulan, at sila'y nagdilim dahilan sa kasalanan. Pero yung biyaya ng Diyos ang siyang nagpabago sa buhay ng isang mananampalataya. Na ang pagbabagong iyon ay sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi sabi ng banal na kasulatan, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, ang Panginoong Jesucristo, na ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So naroon ang pamaraan ng Diyos na ito ang biyaya na ang sino mang sumampalataya sa Panginoong Jesucristo ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang biyaya. At ang sino mang sumampalataya ay binago ng Diyos. O kaya nga sabi ni Pablo, ang sino man na kay Kristo Jesus ay bagong nilang. He was born again. Pinanganak na muli. At ang kapanganakan yun ay pinanganak sa Espiritu. Hindi kapangyarihan ng tao. Hindi natin alam nyo, yung ibang mga tao, sabihin nila, born again, pero yung ugali niya, masama pa rin. Walang pagbabago. Hindi, ganoon ang being born again. At hindi yung hindi kinikilala ang Panginoong Jesucristo, kundi ang kinikilala niya, nabago siya sa kanyang sarili. Hindi siya binago ng Panginoon. O kaya nga yun, ang nangyayari, na ang tao ay nasa kadiliman pa, makasalanan, masama, nasa alabok, at mananatili sa alabok. Babalik din sa alabok. Pero alam ba ninyo na kahit na tayo ay bumalik sa alabok, kasama tayo ibinango ng Diyos mula sa alabok. Sapagkat ang Panginoon sa Kristo, nung siya'y mamatay, pagkalipas ng
ilang araw, 3 araw, ibinangon siya ng Diyos. At ang sabi sa banal na kasulatan, nang ibangon siya kasama ang mga mananampalataya na ibinangon. Ibig sabihin din naroon ang biyaya ng Diyos na hindi lamang binago sila, hindi lamang sila ipinanganak sa Espiritu, kundi yung kanilang katawan ay kasama na babaguhin ng Panginoon at sa Panginoon magpakailanman. Kaya ang Panginoon ay nagbangon sa mga patay at ipinakita ang kanyang bagong katawan sa loob ng 40 araw. At pagkatapos, siya ay umakyat sa langit. At ngayon, siya ay naroon, nag-ahari, namamahala sa langit at sa lupa. At siya yung nakaupo sa trono na alam natin ang Panginoon sa Kristo ay Diyos, tunay na Diyos at tunay na tao. O kaya nga naroroon ang kahabagan ng Diyos at ang kanyang dakilang pag-ibig. Na ang Panginoong Kristo ay mahabagin. Nung siya ay nasa lupa, marami siyang tinulungan. Yung mga bulag, nakakita. Nahabag siya. Meron niyang isang pagkakataon na isang tao ay nakahiga doon sa Pool of Siloam at pagkatapos nilapitan ng Panginoon. Pinagaling siya. Nakatayo siya. Nakalakad siya. Nagtatalon siya. Yon ang kahabagan ng Diyos. Yon ang pag-ibig ng Diyos. Na ang Panginoong Kristo ay nagpahayag ng kanyang pag-ibig. Sabi sa John chapter 17 verse 26, habang ang Panginoon ay nananalangin, kasi itong chapter 17 ng John ay panalangin ng ating Panginoong Kristo, at sa kanyang panalangin ay sinasabi niya, ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, sabi niya sa Ama. At ipinakikilala ko upang ang pag-ibig na nasa akin ay inibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. So ang Panginoon sa Kristo, nang ibigay niya, o bago pa ibigay niya ang kanyang sarili, labis ang kanyang pag-ibig sa atin. Sapagkat ibinigay niya yung kanyang sarili para sa atin upang akuin niya yung ating mga kasalanan. Hindi na tayo ang kailangan na ipako doon sa krus. Kinakailangan tayo ay kasama niya sa kamatayan at pagkapako doon sa krus sa Kalbaryo at kasamang malibing. Yan ang sinasabi ni Pablo, I am crucified with Christ, nevertheless I live, not for myself, but for the Son of God. Ako'y kasamang napako kasama ni Kristo. Hindi na ako ang siyang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin, sabi ni Pablo. Kaya inako ng Panginoon ang ating mga kasalanan. At sinabi sa John chapter 17, verse 24, balikan natin, ang sabi dito, Ama, yung mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Ibig sabihin, nang isugo ang Panginoong Jesucristo sa lupa, upang ipanganak, nagkatawang tao siya at panganak ni Birhen Maria, nasa kanya ang aklat ng buhay. At yung lahat ng nakatala doon, yon ang mga anak ng Diyos sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo
At yun ang sinasabi sa Hebreo Kapitulo 2, na ang mga anak ng Diyos at siya ay nakibahagi sa laman at dugo. Kaya nga, dito ay tinutukoy na layunin ay upang makita nila ang kaluwalhatian ko. So, sino ang makakakita ng kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo? Ang mga mananampalataya na sumasampalataya sa Kanya. At yun ang siyang makakakita, yung mga ibinigay ng Diyos sa kanila, sa Kanya. Sapagkat ako'y yung inibig bago pa itinatag at natatag ang sanlibutan. Kaya nang ang Panginoong Jesucristo ay naroon, nakabayubay doon sa krus, sa Kalbaryo. Ang sabi sa banal na kasulatan, si Jesus ay namatay at bago siya namatay, ang sabi sa Mateo Kapitulo 27, talatang 50, Matthew chapter 27, verse 50, ang sabi dito, at muling sumigaw si Jesus ng malakas na tinig at nalagot ang kanyang hininga. At sabi sa talatang 51, at narito, ibig sabihin, nung mamatay ang Panginoong Jesucristo, narito ang tabing ng templo ay nahapak, nabiyak, na nagkadalawa buhat sa itaas hanggang sa baba at nayanig ang lupa at nagbaak ang mga bato, nabiyak ang mga bato. Kaya nangyari na mamatay ang Panginoon, doon sa templo ay merong tatawag na curtain. Yung curtain na yun ang siyang humihiwalay sa dalawang lugar. The holy place and the holy of holies. Na mabiyak ito, nahapak, mula itaas, pababa, nabuksan ang Holy of Holies. Sapagkat walang tao na maaaring makalapit doon, kundi ang saserdote lamang, ang punong saserdote. Sa Lumang Tipan ay sinasabi na once a year, ay dumadapo ang saserdote, ang pare, upang maghandog sa Panginoon. At doon sa altar ay meron tinatawag na mercy seat, na doon iwiniwisik ang dugo ng hayop. Nang ibig sabihin, nang mabiyak, nahapak yung kortina, binuksan ng Panginoon ang kabanal-banalang lugar. At ito'y binuksan para sa mga mananampalataya upang makita ang saganang biyaya ng Diyos. Noon ay nakatago ito eh. Pero ngayon, bawat mananampalataya ay maaaring makadapo sa trono ng biyaya ng Diyos. Kung kaya nga sabi dito ay nabuksan. Katunayan, patotoo tungkol dito. Sa Matthew chapter 27, verse 52, ang sabi dito, at nangabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal na nangatulog ay nagbangon. So yung mga patay noon na nasa libingan, iba ang libingan ng araw eh. Hindi katulad sa atin ngayon. Mga nicho. Yun ay gagawa ka ng libingan sa mga bato o kain, tapos lalagyan ng takip, doon ililibing. Nabuksan yun dahil sa lumindol. Ganong katindi ang lindol. Higit pa sa siguro sa naranasan noong nakaraang Biyernes, lindol sa Myanmar at saka sa Thailand. Talagang nabuksan ang libingan. At sabi dito, nagbangon
ang mga mananampalataya. Hindi lahat ay bumangon, kundi yun lamang mga mananampalataya, sabi sa verse 53, at paglabas sa mga libingan pagkatapos na siya'y mabuhay na maguli, ay nagsipasok sila sa bayang banal at nagpakita sa marami. So nangyari ito sa buhay ng mga mananampalataya. Iyon ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya na kinahabagan ng Diyos upang ipamalas ang kanyang biyaya. Kaya nga sabi dito sa talatang 14, yaman nga't kayo'y merong isang lubhang dakilang saserdote. Meron tayong dakilang pari, ang Panginoong Hesukristo. Siya ang dakilang pari na pumasok sa kalangitan. Umakyat siya sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos upang pamahalaan ang langit at ang lupa. Sa ngayon, siya namamahala sa lupa. Kahit makikita natin, hindi lahat ng puno ay natutuyo, kundi pinalulusog niya ito, dinidiligan niya, inaalagaan niya. Ang tao kasi wala namang kapangyarihan na pag ikaw ay nagtanim ng buto, ikaw ang may kapangyarihan para tumubo. Hindi, ang Diyos pa rin. Ang Diyos ang siyang nagpapatubo. O kaya iyon ang kapangyarihan ng Diyos. At sabi dito, si Jesus na anak ng Diyos. Ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala sa Kanya. Panghawakan nating mabuti. At ito ang siyang isinasa dito. Sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo ay dakila. Dumaan siya sa lahat ng hirap simula nang siya ay ipanganak. Dinanas niya ang kapighatian. Walang nagmamahal sa Kanya. At tunayan, ano ang sigaw ng mga tao? Ipako siya sa krus. Ang nais ng mga tao ay ipako siya at mamatay siya doon sa krus. Walang nagmamalasakit sa Panginoon. Kapighatian. Nilalait siya ng mga tao. Tinanggihan siya ng mga tao. Ngunit tiniis niya ang lahat ng pasakit ng mga tao. Napasakop din siya sa matinding hatol ni Poncio Pilato ng kamatayan at pagkapako doon sa krus sa Kalbaryo. Pero, ang makikita natin dito, yung marka ng hagupit sa kanyang katawan. Kasi sabi sa Isaiah Kapitulo 52 at 53, wala tayong makikitang anumang ganda sa Panginoon. Kasi yung lahat ng marka ng latiko ay nasa kanya at dumudugo. Kumbaga sa atin wala tayong makikita na flawless ang Panginoon sa lugar na yun, sa katayuang yun. Bakit? Nilait siya, hinagupit siya, pinalo siya, pinako siya, sinibat siya. Yun ang kanyang nadanasan. Pero alam ba ninyo na ginawa niya yun dahilan sa tayo ay kanyang mahal? Labis ang kanyang pagsinta. Ayaw niya na tayo ay dumanas ng hirap. Ayaw niya na tayo ay dumanas ng kamatayan na mahirap. Kundi inako niya, yun ang kanyang pag-ibig at biyaya sa bawat isa sa atin
na inibig tayo na kahit hindi tayo kaibig-ibig, inibig niya tayo. Kahit na tayo ay masama at masama sa lahat, inibig niya tayo. Kahit na tayo masuway sa ating mga magulang, kahit naman tayo masuway sa mga otoridad, inibig niya tayo. Iyon ang kanyang pag-ibig para ipamalas niya ang kanyang biyaya. Biyaya na sagana. Kaya nga sabi dito, panghawakan nating matibay, ingatan matibay ang ating pagkakilala sa Panginoon na siya ay mahapagin, na siya ay mapagbiyaya, na siya ay malalapitan natin. Kaya nga sabi dito sa talatang 15, anytime maaari tayong lumapit sa Kanya. Sabi sa talatang 15, sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan. Nahihina tayo. Lalo-lalo na sa panalangin. Sabi ng ating espiritu, manalangin, manalangin. Sabi ng ating katawan, matulog ka, matulog ka. Meron ang makakontra. May kahinaan tayo. At tunayan, nung nananalangin ng Panginoon isang oras, sabi ng Panginoon sa mga alagad, manalangin tayo. So bumukod siya, nanalangin siya. Nang bumalik siya, nakita niya, ay, natutulog yung mga alagad. Kaya sabi ng Panginoon, hindi kayo makapagpuyat. Nakasama ko. Iniwanan muli niya. Nanalangin siya. Pagbalik niya, ay, tulog na naman. May kahinaan tayo. Pero, pag alam natin na ang luklukan ng biyaya ay bukas sa atin, palagay ko walang tao, walang mananampalataya na magiging tamad. Kasi, pag tayo lumapit sa kanyang luklukan ng biyaya, ang Diyos ay nagkakalob sa atin. Sabi nga ng Panginoon, kaya kayo wala, hindi kayo nananalangin. Manalangin kayo sa Ama, sa aking pangalan, ibibigay ko sa inyo. Yun, napakadali na lang yun. Pero sa kahinaan natin, hindi rin natin magawa. Sana ang bawat tahanan may devotion, nananalangin kasama ng sambahayan. Babasa ng scripture, tapos mananalangin. Kumisan di natin nagagawa bagay na yun, napakasimple lang. Kasi iyon ang paraan na mabuklod ang sambahayan sa salita ng Panginoon. Kaya sabi dito, magsilapit. Come boldly. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya. Ang trono ng biyaya ng Diyos ay nasa langit. At tayo ay nasa lupa. Pero hindi yun hadlang upang tayo ay makadako sa biyaya ng Diyos. Sa banal na kasulatan, lagi sinasabi ng Panginoon, ang aking kamay ay hindi maiksi upang tumulong sa inyo. Tapos sasabihin pa ng Panginoon, kaya kayo wala, hindi kayo nananalangin. Kaya buhay ng isang mananampalataya ay makipag-ugnayan sa Ama. Isang Ama na napakayaman ng kanyang kahabagan at dakila ang kanyang pag-ibig. Anytime, maaari tayong lumapit sa Kanya. Kaya nga sabi dito ni Pablo, magsilapit. Bakit tayo kailangan matakot samantalang ang biyaya ay para sa atin? Hihingi na lamang natin, o kaya nga sabi ng
banal na kasulatan, meron tayong isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating mga kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan. Gaya rin naman natin, gaymay walang kasalanan. Naroroon ang susi sa buhay na isang mananampalataya. Sapagkat ang nais ng Panginoon tayo ay namumuhay ayon sa biyaya, patnubay, gabay. Pag tayo inilayo ng Panginoon sa kapahamakan, biyaya ng Diyos yun. Inilayo tayo sa kapahamakan. At pag tayo nasa kalusugan, biyaya ng Diyos yun upang hindi tayo magkaroon ng anumang karamdaman. Pag tayo gumaling, biyaya ng Diyos yun upang tayo'y kanyang pagalingin. Bakit? Labis ang kanyang pagmamahal sa atin. Kaya nga sabihin, magsilapit tayo sa trono ng kanyang biyaya. Ano ang ating pangangailangan? Ano ang kailangan natin sa buhay? Kayamanan? Pwede rin. Dahil ang Diyos naman ay hindi naman nagsasaad na mahigpit ako sa kayamanan sa inyo. Wala. Depende sa kalooban ng Diyos. Hanapin natin. Pwede yun. Dahil sa mapagbiyaya ang Diyos. Maging matalino, pwede yun. Yung maging masipag sa trabaho, pwede yun. Biyaya ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay lakas sa atin. Ang Diyos ang siya nagbibigay ng kalusugan sa atin. Ang Diyos ang siya pumapatnubay sa atin sapagkat yun ang kanyang biyaya. Na kahit na hindi tayo kaibig-ibig, mahal tayo ng Panginoon. Kaya ang sabi dito, ang Diyos ay tumutugon. Dalawang bagay lang naman ang kailangan natin. Una, pisikal. Pisikal na pangangailangan. So pag sinabi natin pisikal, ano ba kailangan natin? Pagkain, damit, tubig, bubungan, makatira pa lang. Kasi madali namang magtayo ngayon ng tahanan. Lagyan mo lang ng plywood, pinturahan mo. Ganda na eh. Mas mura ngayon ang magpatayo ng bahay kesa noon. Madali. Pero, mga bagay na yun, nahihiling natin sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay mapagbiyaya. Lumapit tayo. Magsilapit tayo sa trono ng biyaya ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay naghihintay sa atin na tayo kinakailangan lumapit sa Kanya. Naroon bukas, hindi naman sare. Yan ang dahilan kung bakit ang Panginoon sa Kristo ay namatay na hapak, na divide yung kurtina. Dalawang bagay ang nasa templo eh. Holy place and then Holy of Holies. Doon sa kabanal-banalan, binuksan ng Panginoon upang sabihin sa atin, tayo ay makakalapit sa Kanyang trono ng biyaya. Ang langit ay bukas para sa atin. Naroon ang trono ng Diyos. Ang biyaya niya. Bawat isa sa atin ay maaaring lumapit. Ito ang ipinagmamalaki ni Pablo sa mga mananampalataya. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya. At sabi niya, upang tayo'y magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. So, ang trono ng biyaya ng Diyos ay hindi lamang
tayo magpurit, magpasalamat, kundi kahit sa panahon ng pangangailangan natin, bukas ang Diyos ay mahabagin. He is so gracious to us sapagkat tayo ang mga anak ng Diyos na kinukop sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya meron tayong karapatang lumapit sa ating Ama na nasa langit at lumapit tayo sa kanyang trono ng biyaya. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga salitang ito. Patuloy mo pagpalain sa aming mga puso at kaisipan sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.